Binanggit ng hepe na ang naitalang kasaysayan ay sumasaklaw lamang sa 450. Umiling si Roland, ipinaliwanag na hindi ito ang kakulangan ng mga talaan, kundi isang sinadyang pagtatago. Tinalakay ni Roland ang mga demonyo, ang lumang kaharian ng mangkukulam, ang kasaysayan ng 4 na dakilang kaharian, at ang simbahan. Nang matapos si Roland, nakaramdam ng hingal ang punong astrologo, na palaging iniisip na ang pulang buwan ay nagpapahiwatig ng isang katapusan ng mundo na dulot ng matinding natural na sakuna. Gayunpaman, ayon kay Roland, ito ay isang senyales para sa pag-atake ng mga demonyo. Ang pinuno ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon, hindi sigurado kung paniniwalaan ang nakakatakot na teorya na ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na walang dahilan si Roland para linlangin siya. Kung ang lahat ng ito ay totoo, kung gayon ang saloobin ng hari sa mga mangkukulam ay lubos na nauunawaan. Hindi na ipalaganap ng batang hari ang lahat ng impormasyon sa buong kaharian, maingat na itinago ang mga katotohanang maaaring magdulot ng gulat. Isang desisyon na walang alinlangan na tama at matalino. Napagtanto ng pinuno ang bigat ng sitwasyon at tinanong kung ano ang maaari niyang gawin para kay Roland. Si Roland ay humigop ng kanyang tsaa, inilabas ni Roland ang isang notebook at ibinigay ito sa hepe na nakakita ng mga salita. Analytical geometry na nakasulat dito. Habang nakikilala niya ang mga salita ng paisa-isa, hindi siya sigurado sa pinagsamang kahulugan ng mga ito. Nang buksan ang unang pahina, binasa ng punong astrologo ang ilang linya ng may intriga. Ang ideya ng paggamit ng mga mathematical formula upang ilarawan ang trajectory ng mga bagay at ang posibilidad ng pagtukoy ng kanilang buong trajectory na may mga pangunahing parameter na malalim na naakit. Ipinaliwanag ni Roland na ito ay mga mathematical formula. Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa mga hugis ng mga figure, ang kanilang mga mathematical expression ay hindi gaanong naiiba. Isang mapanghikayat na kaisipan ang bumangon sa isipan ng pinuno. Maaaring ang lahat ng mga hugis sa mundo ay maaaring katawanin ng isang mathematical formula. Puno ng pananibik, sabik siyang bumaling sa ikalawang pahina. Hindi ginambala ni Roland ang hepe habang binabasa niya ang kamanghamanghang aklat na ito. Maraming tanong ang pinuno tungkol sa aklat dahil ang mga simbolo at ekspresyon ay hindi katulad ng mga itinuro sa korte, at nahirapan siyang maunawaan ang mga equation na ito. Pagkatapos ay ipinakita ni Roland ang isa pang aklat, na tinitiyak sa pinuno na mauunawaan niya ang unang aklat pagkatapos pag-aralan ang isang ito. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ng hepe, habang nakatingin sa librong pinamagatang Equations and Mathematical Formulas. Hindi makapaniwalang tanong niya kung may uuwi niya ito para basahin. Pinagtibay ni Roland na ipinapahayag ang kanyang pag-asa na ang lahat ng astrologo at ang kanilang mga alagad ay matuto mula sa mga aklat na ito. Pinayuhan din niya ang pinuno na huwag masyadong mag-alala tungkol sa pulang buwan, na binibigyang diin na sa pamamagitan lamang ng pagmaster ng mga paksang ito ay maaring gampanan ng lipunang astrolohiya ang isang hindi mapapalitang papel sa hinaharap na digmaan laban sa mga demonyo. Ipinaliwanag ni Roland na ang mga aklat na ito ay isang panimula lamang at mayroong higit na malalim na kaalaman sa hinaharap. Maaaring ilarawan ng mga formula na ito ang lahat mula sa mga dahon ng damo hanggang sa mga bituin sa kalangitan. Ang bawat bagay ay maaaring makita ng isa. Nang tanungin kung handa siyang tanggapin ang hamon na ito, ang punong astrologo ay tumugon ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sa lungsod ng Dawn City, tinatangkilik ni York ang malapit na serbisyo ni numero 76. Nang malapit na niyang gawin ang mga bagay-bagay, biglang bumukas ang pinto. Hindi nasisiyahang tumingin si York kay Hill pagkatapos ay tumayo. "Don't tell me kailangan mo akong iligtas ang isa pang mangkukulam," sabi niya. Hindi tumugon si Hill, sa halip ay tumingin kay numero 76. Nang maramdaman ang sitwasyon, magalang na yumuko si number 76 at mabilis na lumabas ng silid. Naisip ni York na si Hill ay labis na nag-iingat. Binanggit ni Hill na hindi ba ito nag-iingat kay Denise? Masayang-masaya na sumagot na ang background ni Denise ay maaaring masuri ng mabuti sa iba't ibang paraan, ngunit ang numero 76, bilang isang gabay sa tren ng ekspedisyon ay walang ganoong traceable na background. Tinutulan ni York na marami niyang natuklasan ang tungkol kay numero 76. Ang pagsasanay ng isang gabay sa kasanayan ay tumagal ng higit sa isang dekada at si numero 76 na ay nasa kanyang unang bahagi ng 20s. Ikinatwiran niya na si numero 76 na ay isang bata lamang nang magsimula siya sa kanyang pagsasanay at walang interes sa kanilang mga gawain. Mapang-uyam na sinabi ni York,
na nagsasabing hindi kailangan ng mga mangkukulam ang ating proteksyon. Nang makitang hindi siya makapagsalita, nakaramdam si York ng kasiyahan. Tapos may ibibigay siyang sulat kay York. Sa pagbabasa ng mga unang linya, nagulat si York sa nilalamang nakasulat sa liham. Ang liham na natanggap ng York ay isang opisyal na diplomatikong liham na ibinigay sa pangalan ni Haring Roland ng Grey Castle. Nakasaad sa liham na hinanggad ng King of Grey Castle na pigilan ang hari ng Kingdom of Dawn sa pagpapatuloy ng pag-uusig sa mga mangkukulam. Hindi makapaniwala si York. Ito ang kaharian ng maharlikang kabisera ng Dawn, hindi ang kanlurang teritoryo ng Grey Castle. Paano makikialam si York, na isang maliit na embahador sa mga gawain ng ibang kaharian? Gayunpaman, sinabi ni Hill na para kay King Roland, ang mga mangkukulam ay higit na mahalaga kaysa treaties. Nawala ng masasabi si York. Si Hill lang ang makapagpapayo sa kanya ngayon. Ang mungkahi ni Hill ay agad na sundin ang mga tagubili ng hari dahil ito ay tungkulin ni York bilang isang embahador. Tiniyak niya kay York na ang pinakamasamang kahihinatnan ay ang pagpapaalis ni Amp Ian sa palasyo. Nadismaya si York dahil alam niyang masisira ang mga relasyong binuo niya sa ibang mga maharlika rito at mawawala rin ang lahat ng mga bagay na pinaghirapan niya para sa Two Kingdoms Alliance. Marahil ay tutuyay ng mga maharlika rito ang Grey Castle bilang baliw at gagawing paksa ng tsismis ang kanyang kamahalang si Roland sa mga handaan. Hindi man maintindihan kung bakit maglalabas ng walang laman na banta si Roland. Si Hill, na nakatingin kay York, ay nagtanong kung talagang naisip niya na ang kanyang kamahalan ay halos mabulabog. Nagulat si York, tumayo. Dahan-dahan niyang binanggit na bago bumagsak ang lumang kabisera ng hari, ganoon din ang naisip ni Timothy. Hindi kailanman gagawa ng walang kabuluhan ang kanilang hari. Umupo si York at tumango, nagpa siyang magsulat ng isang formal na liham kay Amp Ian, para sa isang opisyal na pagbisita. Nang sumunod na araw, nakipagpulong si York kay Amp Ian. Yumuko bilang paggalang, sinabihan siya ni Amp Ian na bumangon at basahin sa kanya ang sulat ni Roland. Sa isang pilit na kalmado, ipinarating ni York na si King Roland ay bumabati kay Amp Ian. Ang koronasyon ni Amp Ian at nagpahayag ng pag-asa para sa walang hanggang pagkakaibigan ng dalawang kaharian. At nagpakita ng interes si Pian sa kakaibang paraan ng pagbati ni Roland, ngunit mas interesado sa regalo. Wala pang narinig si York tungkol sa mga regalo. Sa mabilis na pag-iisip, sinabing ang caravan ng regalo ay papunta pa rin, at ang sulat ay inihatid ng isang mabilis na kabayo. At si Pian ay naalala noong ang ama ni Roland na si Wimbledon, ang ikatlong hari ay nakoronahan. Naaalala kung paano nagpadala ang kanyang sariling ama ng 200 kataong delegasyon mula sa Grey Castle na may 11th karwahe ng mga regalo, kabilang ang ginto, masasarap na alak, sutla at magagandang babae. At si Amp Ian ay nagpahayag ng pag-asa tungkol sa kung ano ang maaaring regalo ni Roland. Pawis na pawis si York. At halatang natuwa si Pian, tinanong niya si York kung may sinabi pa si Haring Roland. Sa moment na iyon, parang gusto nang bumitaw ni York bilang ambassador, pero alam niyang hindi niya kayang mabaigo ang best friend niya. Gayun din, ang hari ng Grey Castle. Huminga ng malalim, inihatid niya ang mensahe ni Roland nang may sadyang diin. Humihiling ng isang panukala upang ihinto ang pag-uusig sa mga mangkukulam at ituring sila bilang mga malayang mamamayan. At kung hindi magbubulag-bulagan ang Grey Castle sa gayong pag-uugali, na nagbibigay sa simbahan ng isang pangunahing masamang halimbawa. Nabalot ng maigting na katahimikan ang buong palasyo matapos magsalita si York. At hiniling ni Pia na makita mismo ang sulat na hindi naniniwala na si Roland ay gagawa ng ganoong pahayag. Inagaw niya ang balumbon sa kamay ni York at binasa ang malawak na paghatol at mga babala. Matapos basahin at umihi ng galit sa sulat sa lupa, ibinagsak ang kanyang kamay sa kanyang upuan, dahilan upang ang kanyang mga bantay ay likas na abutin ang kanilang mga espada. At inihayag ni Pia na galit na ang mga mangkukulam ay kasuklem-suklam at mga kampa ng mga demonyo, sinisisi sila sa pagkalason sa kanyang lupang tinubuan. Sino kaya ang nakaupo doon na malusog? Naisip ni York na kung hindi namatay ang ama ni Amp Ian ay hindi magiging hari si Pian. Isang kaisipan sa kanyang isipan, ngunit hindi siya nang ahas sa boses iyon ng malakas. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang mga mangkukulam na pinalaki ng simbahan ay iba sa iba, ngunit tumanggi si Amp ayon na makinig, sa paniniwalang ang lahat ng mga mangkukulam ay mga kampan ng mga demonyo. At nilapitan ni Pian si York, kinukot siya ang banta ni Roland,
na nagdeklarang susulat siya sa hari ng Grey Castle, binabalaan siya na huwag maakit sa mga mangkukulam. Ipinagmamalaki niya na habang maaaring makapangyarihan ng Grey Castle, umaasa ito sa mga maharlika nito na may mahalagang papel sa pagtalo sa simbahan. At nagbabala si Pian na huwag maliitin ang kaharian ng Don, na nagpapahiwatig na ang maharlika ng Grey Castle ay maaaring hindi palaging sumusuporta. Katulad ng nangyari kay Timothy, ang ibang tao ay madaling umakyat sa trono. Nang makita ang namumula at galit na mukha ni Pian at ang mga walang kabuluhang pahayag na ito, napagtanto ni York na si Pian ay hindi pa lumalabas sa anino ng kanyang ama, at iyon ang dahilan, kumpara ni Roland kay Pian ay mas mababa bilang isang hari. Ayaw man lang mag-aksaya ng oras ni York sa pagpapaliwanag kung paano natalo ni Roland ang simbahan nang hindi umaasa sa maharlika at inalis pa ang kanilang karapatan. Gaya ng hinulaan ni Hill, pinalayas ng galit na Pian si York mula sa palasyo. Pagbalik sa kanyang tirahan, si York ay binisita ni Otto na nakarinig tungkol sa insidente. Binanggit ni Otto na ang mga bagong patakaran ni Pian ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga ministro at maharlika, ngunit tumanggi si Pian na makinig sa payo ng sinuman. Nais ni Otto na si Pian ay maging masinop gaya ng hari. Naalala ni York na sa palasyo tila nabigla ang mga ministro at maharlika. Ngunit wala ni isa sa kanila ang sumuporta sa pagsabog ng hari. Iniisip niya kung talagang lumaki ng ganoon kalakas ang prestihiyo ni Roland. Ipinahayag ni Otto ang kanyang pagkabigo, ngunit nagpa siya na ipagpatuloy ang mga talakayan kay Pian. Sa sandaling iyon, pumasok si numero 76, na ipinaalam kay York na ang na-auction nilang si Amy ay bumalik. Mabilis na dinala ni number 76 si Amy sa kwarto. Nang makita si York, agad na hinawakan ni Amy ang kanyang braso, nakikiusap para sa kanyang tulong. Si York na medyo walang magawa, ngunit nakikiramay, ay hiniling sa kanya na umupo at ipaliwanag ang sitwasyon. Ikinwento ni Amy na nang lumabas siyang mag-isa para maghanap ng makakain, bumalik siya upang hanapin ang kanilang pinagtataguan na napapaligiran ng mga sundalo. Hinahanap ng mga sundalo ang bawat bahay ng mga mangkukulam. Maliban sa kanya at kay Annie, may dalawa pang mangkukulam, ang isa ay naputol ang mga paa at nakakagalaw lamang sa tulong ni Annie. Sila ay walang maasahan. Naisip ni York na ito ay isang mahirap na sitwasyon, nagsisisi na hindi nila sinunod ang kanyang payo na pumunta sa Grey Castle para sa kaligtasan ng mas maaga. Tinanong ni Ottawa kung nasaan si Mr. Hill, ngunit hindi alam ni York, na napansin ang hilig ni Hill na lumitaw at mawala. Nagpa siya si Otto na hanapin si Earl Quinn, umaasa na maaari siyang magbigay ng pagkakataong makatakas para sa mga mangkukulam. Nag-alinlangan si York na makikinig si Quinn sa kanya. Sa panig ni Otto na nagsasabing kailangan niyang subukan, lalo na't si Andrea ay biological daughter ni Quinn. Lumipas ang oras at hindi na bumalik si Otto. Na-trauma si Amy, kalaunan ay nakatulog. Ikinalungkot ni York ang sitwasyon ng bruha. Bumalik si Hill at sinabi kay York na oras na para lumikas kasama ng mga mangkukulam. Sinuhulan ni Hill ang mga lokal na daga na nagligtas sa 3 mangkukulam. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kakaiba. Ang mga mangkukulam ay napapaligiran ng mga sundalo ng matagpuan, na nagmumungkahi na alam ni Pian ang kanilang pinagtataguan ng mag-isa. Tila sadyang pinakawalan ang mga mangkukulam, marahil bilang isang bitag upang mahuli ang higit pang mga nakatagong mangkukulam o upang makilala ang mga sumusuporta sa kanila. Kung patuloy kang mananatili sa kabisera ay magiging mapanganib na mapanganib. Kinailangan nilang umalis kaagad, ngunit kailangan niyang manatili sa likod dahil kailangan nila ng taong patuloy na mag-scouting. Tumingin si York kay Hill na may pag-aalala, nagtatanong kung ano ang mangyayari kung siya ay mahuli. Hill smiled, noting he was just a nameless, faceless person na nakatago sa anino at talagang wala. Sa huli ay nakinig si York sa payo ni Hill at umalis sa kabisera ng hari sakay ng isang karwahe habang dahan-daang lumulubog ang araw sa gabi. Ang kampo na kanilang itinayo sa isang liblib na lugar ay maayos na naayos ayon sa maasahang kaayusan ni Hill. Sa pagkain na inihanda at iniabot sa kanya, sa wakas ay napagtanto ni York kung bakit pinili niyang dalhin ang mga partikular na bagay na ito. Sa 2 kariton na puno ng pagkain, ang kanilang grupo ay maginhawang makakaligtas sa kalsada sa loob ng 1 o 2 buwan. Ang mga tinatawag na merchandise na ito ay higit pa sa sapat para sa pangangailangan ng lahat. Humingi ng tawad si Annie kay York dahil sa dati niyang pagsigaw. Bagamat hindi pa sila naibigay ni York kay Pian, at hindi pa rin niya ito lubos na mapagkakatiwalaan.
Nagtaka si Amy, iginiit na mabuting tao si York. Iminungkahi ni York na si Annie ay maaaring nag-aalinlangan pa rin tungkol sa organisasyon ng mangkukulam sa Grey Castle, posibleng ipagpalagay na ang mga Maharlika ay nag-iingat ng mga mangkukulam para sa libangan. Tumango si Annie, idinagdag na ang panlilinlang at pagsasamantala ay mas karaniwang mga alalahanin niya tungkol kay King Roland. Ayaw magpaliwanag ni York masyado, dahil mapapatunayan nila sa sarili nilang mga mata. Sa sandaling bumalik sila sa Grey Castle, nangako si Annie na formal na humingi ng tawad kay York kung totoo ang sinabi niya tungkol sa mga mangkukulam sa Grey Castle. Saglit na naging awkward ang kapaligiran hanggang sa binasag ni number 76 ang katahimikan. Tinanong niya kung silang apat ay mula sa kaharian ng Wolfheart. Tumango si Annie. Nang mapansin ng isa sa bruhang walang paa, si number 76 ay nagtanong kung ang kanyang mga pinsala ay mula sa mga tumutugis sa simbahan. Habang sa gulat ng bawat isa, sinabi ni Annie na pinutol ang kanyang mga paa ng mga taong nagbabantay sa kanya. Sinundan ng pagsasabi sa mga pinakadesperadong sandali sa Wolf, ang bayani ng sining ay nanindigan para sa bawat isa, na sinalubong lamang ng puot mula sa mga tao. Habang si numero 76 ay nagpahayag ng pagnanais na malaman ang higit pa, at nagpakita rin kay York ng interes na marinig ang kwento tungkol sa kaganapan. Huminga ng malalim, sinimulan ni Annie na isalaysay ang kanilang buntot. 1 taon na ang nakalilipas, nang salakayin ng hukbo ng simbahan ang lungsod ng Wolfheart, itinapon nila sa lungsod ang mga bangkay na nahawahan ng demonyong salot. Salamat sa hero gamit ang kanyang kakayahan, ang salot ay hindi kumalat nang hindi mapigilan. Ang mahiwagang kakayahan ni Hero ay maaaring ilipat ang sakit mula sa mga nahawaang tao sa iba pang mga nilalang. Sa gayon ay maiiwasan ang pagkalat ng mga epidemya. Inilipat niya ang sakit ng mga nahawahan sa mga hayop at pagkatapos ay sinunog ang mga ito sa isang hukay, na nagligtas ng hindi mabilang na buhay. Sa una, siya ay pinarangalan bilang tagapagligtas ng Wolfheart City at iginagalang bilang isang bayani. Gayunpaman, ang bilang ng mga hayop na magagamit ay limitado. Habang tumatagal ang digmaan, lumipat ang pokus sa paggamit ng mga buhay na tao. Nararamdaman ang pagbabago ng mood ni Hero at nanginginig ang kanyang katawan. Lumapit si number 76 kay Hero, niyakap siya marahang bamulong na wala sa kanya ang kasalanan niya. Tumulo ang luha sa mukha ni Hero. Ipinaliwanag ni Annie na tumanggi si Hero na sumunod, ngunit hindi siya binigyan ng pagpipilian. Ang unang itinapon sa apoy ay mga kriminal, mga bilanggo at mga voluntaryo, at kalaunan ay kasama nito ang mga matatanda, na sugatan ng mga sundalo at mga bilanggo ng digmaan mula sa hukbo ng paghatol ng simbahan. Sa kabila ng panggigipit, tumanggi si Hero na sumunod sa mga kahilingang ito at hindi gagawa ng aksyon laban sa mga tao. Dahil dito, nagbago ang saloobin ng mga tao sa kanya. Ikinulong nila siya, at nang bumagsak ang lungsod, malupit na pinutol ng isang bantay na ginamo niya noon ang kanyang mga binti gamit ang palakol at inilagay sa bilangguan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng gwardya ay isang bilanggo ang taong nagligtas na immobilized si Hero. Ang hukbo ng paghatol ng simbahan, na nakakulong din sa parehong selda. Nagulat si York nang malaman na ang isang debotong tagasunod ng simbahan ay magliligtas sa isang mangkukulam. Nakatuon ang atensyon ng lahat kay Annie habang patuloy ang kwento. Ang natitirang paghatol sa mga bilanggo ng army ay nagligtas ng bayani mula kay Roselle. Sa ilalim ng kanilang proteksyon na kaya niyang iwasan ang kasunod na paghahanap ng mga mangkukulam ng simbahan. Pagkatapos ng digmaan, binigyan pa siya ng mga nakaligtas na mga hatol na sundalo ng pagkain, damit, at isang lugar na matutuluyan ng ilang sandali. Patuloy nilang sinuportahan si Hero hanggang sa bumalik ang hukbo ng simbahan sa Hermes. Bago sila umalis, bawat isa sa mga sundalo na nasa bilangguan ay dumating upang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa kanya.